Tumawa si Asher, nangaasar na bumulong sa ama. Takot kay Mimi. Na. Carlos shook his head and wet his lips. Nilingon ko siya at pinagtaasan ng kilay. Na? Natigilan siya at nakita kong pagdaan ng takot sa kanyang mga mata. Tinago niya yun sa pamamagitan ng tikim at pagbabalik ng kanyang atensyon sa anak namin. Well, partly yes. Takot ako kay Mimi, pero that's just the right thing to do, anak. Isa yan sa mga natutuhan ng papa nung magkahiwalay kami ni Mimi mo. In every thoughts and decisions, always consult your partner first. It is a sign that you respect them. Dami mong sinabi, Papa. Di ka naman naintindihan ni Ashi. Kamot ulo at nakangawing tugon ng anak ko. Nabura ang ngiti sa labi ni Carlos. Hindi alam kung matatawa ba o mapapahiya sa sinabi ng anak. Kinagat ko naman ang aking labi para pigilan ang sarili na bumunghalit ng tawa. Ilang saglit pa'y nagsalitang muli ang lalaki. Basta paglaki mo, maintindihan mo rin si Papa. Aniya bilang pagpawi sa pagkapahiya. Pero matagal pa po yun. Super matanda ko na po nun tapos baka limot ko na. Tumawa ako ng malakas dahil hindi ko na kinaya pa. Kahit pa tinignan ako ni Carlos gamit ang matalim niyang titig ay hindi ako nasindak. Sa halip pinalikan ko pa si Asher sa pisngi dahil proud na proud ako sa kanya. Kung meron mang ayaw si Carlos, yun ay ang sabihing matanda o tumatanda na siya. Gusto niya lagi siyang feeling millennial. Ito mga nakarang araw nga lang, nagpapaturo siya kay Asher kung paano gumamit ng Facebook, Instagram at TikTok. Pati na rin yung mga nauusong salita sa panahon ngayon. Ano ka ngayon? Nakahanap ka ng katapat mo, no? Pangaasar ko kay Ziel at sinimangutan lang niya ako. Pasalamat kayo dahil mahal ko kayo. Yun lang ang bukod tayong naisagot niya bago tumayo sa kinaupuan para maghanda ng hapunan. Nakangisi ko lang na tinitigan ang papalayo niyang bulto at palihim ako napailing sa aking isip. Sobrang bilis ng paglipas ng mga araw at di ko napapansin na inabot na pala ng isang buwan ang pananatili niya dito sa isla. Labis na nag-enjoy si Asher sa pagbawing ginagawa nila ni Carlos sa isa't isa. Halos araw-araw silang magkasama kahit nga sa pagdulog ay hindi rin mapaghiwalay. Ganito pala kapag isa kang ina. Masaya ka kapag nakikita ang masaya rin sila. Wala naman ako masabi sa pagiging ama ni Carlos. Nakikita ko pa ang kagustuhan niyang gampanan ang bawat responsibilidad. Nakikita ko ang kagustuhan niyang bumawi kapalit ng mga taong nawala. Nakikita ko ang pagbabago at pagpapursige naming dalawa. Labis na nag-enjoy si Asher sa pagbawing ginagawa nila ni Carlos sa isa't isa. Ganito pala kapag isa kang ina. Chan, can I ask something? Mula sa buhangin lalakaran namin, nag-angat ako ng kuryosong tingin sa kanya. Tungkol saan? He stared at me a bit hesitant. I just raised my brows to reassure him to continue. About your friend Elias? Gumapang kirot sa aking dibdib nang banggitin niya ang pangalan ng lalaki. Umiwas ako ng tingin sa kanya at bubuga ng hangin. Bakit? Anong meron sa kanya? Nagkibit balikat siya. Have you talked to him? What I mean is yung maayos at masinsinan ang pag-uusap. Hindi pa eh. Pareho kaming tumigil sa paglalakad. Kulot noo siyang nakatitig sa akin habang ako naman nakatulala lang sa kulay kahel na langit. Pinapanood ang unti-unting paglubog ng araw. Sa kabila ng sakit at kaguluhan, tila isang musika naman sa pandinig ang malakas at marahas sa paghampas ng alon ng dagat sa dalampasigan. Bahagyang naabot ng aming mga mata. Bakit hindi? Mariin niyang tanong. Tamad ako nagangat ng mata sa kanya bago nagibit balikan. Ewan ko, sinusubukan ko siyang kausapin pero iniiwasan niya ako eh. Lagi niyang dahilan, beses siya at mag-usap na lang kami sa sunod na araw. Paulit-ulit. What? Galit pa siya sa'yo? Tinratato ka pa rin ba niya na maayos? Kayo ng anak natin? Sunod-sunod niyang tanong at agad naman akong umiling. Hindi ganon si Elias. It's just giving me cold shoulders. That's it. Siguro meron lang talaga kaming di pagkakaintindihan. Paliwanag ko at umiwas ang tingin para hindi niya mahalata ang lungkot sa aking mga mata. Bumuga siya ng hangin. Sinuklay patas ang buhok gamit ang mga daliri. Wala rin naging silbi yun dahil mampas ang malakas na hangin, muli yung nagulo. Humakbang siya papalapit sa akin. Mula sa aking braso dumaustos ang kanyang palad, pababa sa aking kamay. His big callous hand immediately filled every gaps in my finger. His warmth tamed the extreme pain inside of my chest. Do you want me to talk to him? Pagkaka kong natawa at pinagtaasan siya ng kilay. Ako nga ayaw kausapin eh, ikaw pa kaya? He narrowed his eyes at me and he licked his lips. Kung ayaw na matinong usap, edi sunto ka na lang. Sounds good, right? Kung taguan kaya ulit kita, sounds good too? Suminghap siya at tumawang ang labi. Nanlalaki ang mga mata niyang nakatitig sa akin. You're just kidding, right?
Bawiin mo yung sinabi mo, Arya. Hindi mo rin ako tataguan ng anak, di ba? What? I chuckled and shook my head as if naman na gusto ko ulit magkaanak sa'yo. Mabilis nagbago ekspresyon ng kanyang mukha. Dumilim ang kanyang mga mata kasabay ng pag-igting ng kanyang panga. Hudyat na hindi siya natuwa sa sinabi ko. Babalik na muna ako sa bahay. Ikaw na munang bahala kay Asher. Iatid na kita. Hindi na. Aga patipid ko siyang nitian. Kaya ko ng sarili ko. Di ko na inintay pa ang kanyang sagot. Pumara na ako ng tricycle at walang lingon-lingon na sumakay. Pag-uwi ko ng bahay, naabutan ko sa Nanay Vicky na nakaupo sa sofa, nanonood ng TV. Nginitian ko siya na matamis at sinanyasang umupo sa kanyang tabi. Si Asher nasa daan. Nasa daddy niya po. I answered as I sat beside her. Mabait pa lang asawa mo, Tria. Ang gwapo pa, mayaman at mukhang mabango. Bakit tayo mo pang sumama ulit sa kanya? Malumanin niyang tanong sa akin. Alam kong wala naman siyang ibig sabihin doon, pero hindi ko maintindihan kung bakit bahagyang kumirot ang dibdib ko. Nay naman, pinapaalis mo na ba ako? Pinilit kong tumawa pag mukha siyang biro. Suminghap siya at agad nang umiling. Hindi naman sa ganun, anak. Ang sa akin lang naman, alam natin nung una pa lamang naroon na sa Maynila ang buhay mo. Hindi na kaupang habang buhay dito. Sinubukan ko ibukang labi para magsalita, pero mismong mga kataganang bumigo sa akin. Marami akong gustong sabihin pero hindi ko maikakaila na may punto siya. Nasa syudad na ang tunay na buhay ko. Naroon ang totoong pamilyang ilang taon ko nang tinilikuran at matagal naghihintay sa akin. Nang mapansin niyang wala na akong balak sumagot, bumuntong hininga lamang siya at muling binalik ang mga mata sa telebisyon. Inihilig ko ang aking ulo sa kanyang balikat. Ipinulupot ang dalawang braso sa kanyang bewang. Mariin kong ipinikit ang aking mga mata na makaramdam ng ginhawa sa kanyang yakap. Biglang sumagi sa isip ko si Mommy Kalyana at Manang Yeta. Kamusta na kaya sila? Gustong gusto ko na ulit sila na makita at makasama, kaso hindi ko rin kayang iwan si Nanay Vicky at Elias. Sobrang napamahal na sila sa akin, sa amin ni Asher. Ilang beses na rin akong tinanong ni Carlos kung gusto ba naming sumama sa kanya, pabalik sa Maynila pero hindi ko yun masagot. May parating gusto ko pero hindi ganun kadali, lalo na't alam kong may maiiwan ako rito. Nay Vicky, uuwi po ba si Elias ngayon? Sinulyapan niya ako bago sumagot. Hindi ko alam, anak. Kaalis lamang niya kanina bago ka dumating. Bukas pa siguro ulit ang uwi niya. Bakit? Bumagsak ang aking balikat dahil sa labis na panghihinayang. Gustong gusto ko na talaga siya makausap. Kahit palagi niyang sinasabi na walang mali sa aming dalawa, alam kong meron. Di ako manhid para hindi maramdaman yon. Wala naman po, Nay, may itatanong ng po sana ako sa kanya. Pagdadahilan ko sa kanya at matamlay ng umiti. Kinabukasan, pagkatapos ng trabaho, nagpa siya akong umuwi ulit sa bahay, dala ang pag-asang naroon na si Elias. Kasama ko si Asher at di na nga ako tumanggi nang ihatid kami ni Carlos. Hindi rin naman siya magtatagal dahil babalik siya na Maynila bukas ng umaga at baka hindi rin namin siya maabutan. May mahalagang meeting siyang kailangan daluhan at isa pa, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang private investigator na may kinalaman sa pag-iimbestiga ng pagkamatay ni Aya. I-text mo lang ako kapag nasa Manila ka na. Utos ko kay Carlos. Can we do FaceTime before you go to sleep? He bit his lower lip. Hindi ka pa ba nauumay sa mukha ko? What kind of question is that? Simangot na balik tanong niya sa akin. Tangina kung ganyang kaganda mukha ba naman na makikita ko araw-araw. Sino ba naman ako para magreklamo? Uminit ang magkabilang pisngi ko at hinampas siya sa braso. Hindi pa nakatulong ang binibigay niyang mariing pagtitig sa akin habang nakaukit at nakakalokong ngisi sa labi. Kung kailan ka tumanda, saka ka pa mas lumandi. Sinong matanda? Walang matanda rito ah. He defended himself so I rolled my eyes. Lelang mo, malis ka na nga. Kakausapin ko pa si Elias eh. Itinulak-tulak ko siya paleo pero hindi naman ganun kalakas. Pinigilan niyang kamay ko at walang pasabing hinila ako pabalapit sa kanya upang dampian ako ng mabilis na halik sa noo. Hope it turns out well, he muttered sincerely. Ngumiti lang ako at maayos na kami nagpaalam sa isa't isa. Pumasok ako sa loob ng bahay pero natigilan din sa may pintuan nang marinig ang pangingibabaw ng boses ni Asher habang masaya nagkukwento kay Elias. Sige pa, kwento ka lang. He sweetly told my son. Mas lalo namang kuminang ang excitement sa mata ng anak ko at saka, ang yaman po ni Papa Carlos. Sabi nga niya pag uwi namin ng Maynila, papakita niya sa akin na marami niyang cars. Kagaya po na papanood natin sa TV.
Mga ganon. Malaki din daw po house namin doon, parang palasyo. Napatuwid ako ng tayo dahil sa walang prenong sinasabi ni Asher. Parang bigla akong gustong busalan ng kanyang bunganga. Kitang-kita ko kung paano natigilan si Elias at kung paano nabura ang kanyang labi. Napupunta ka ngayong Maynila? Kailan? Mahina niyang tanong sa anak ko. Akman tatango si Asher nang tawagin ko siya. Pumasok na ako ng tuluyan sa loob ng bahay at walang pasabi. Kinuhang anak ko sa kandungan ni Elias. Hindi ako makatingin ng diretsyo sa kanya kahit nabatid ko ang pagod at tingin binibigay nito sa akin. It's late anak, you need to sleep na. I said to him and he wiggled his feet. Pero Mimi, usap pa si Ashi at Papa Pogi. Pagdadabog niya at pilit na kumakawala sa akin. I heaved a sigh and was about to say something when Elias cut me off. Another sige na. Asher, matulog ka na. Bukas na ulit tayo magkwentuhan, Pero Mimi... Sumimangot si Asher. Inihaba pa nga ang kanyang nguso. Balak pa sana niya magmatigas pero nang sawin ko ulit siya sa istriktong tono ay hindi na nga siya nagpumiglas pa. Sorry, Mimi. Mahinang bulong niya nang yumakap at isubsob ang kanyang mukha sa aking leeg. Huwag mo may sumbong kay Papa Azzy Agad lumambot ang aking puso at niyakap siya pabalik. Dinala ko siya sa kwarto at inasikaso bago matulog. Hindi ko muna pinansin ang cellphone kung kanina pang tunog ng tunog. Paninigadong si Carlos yon na nag-a-update sa kung anong ginagawa niya ng mga oras na to. Mimi, kailan tayo pupunta ng city? Muli na namang pagbubukas niya sa usapan. Hindi ko pa alam anak. Kakausapin ko pang Papa Elias mo. Sagot ko habang kinukumutan siya. Ay, hindi po natin siya kasama? Natigilan ako at napatitig sa kanyang saglit. Binasa ko ang aking pang-ibabang labi bago umaling sa kanya. Hindi anak. Tayo lang tatlo ni Papa mo ang babalik ng Maynila. Si Papa Elias mo hindi sila pwedeng umalis dito kasi nandito ang trabaho niya Eh di sasabihin ko kay Papa na bigyan niya ng work si Papa Pogi. Suhestyon niya kaya bahagya ako natawa. Sana nga, ganun lang kadali ang lahat, anak. Alam kong hindi nga ako titigilan kung sumang-ayon na lang ako doon. Tinapik ko siya na mahina sa pisngi at tinilikan sa noo. Sige na, Asher, matulog ka na. I love you. Ashy loves you too, Mimi. Always kay ni Papa Azzy nasa heart ko hanggang sa maging old na ako. He muttered sweetly before yawning and closing his eyes to sleep. Nang masiguro kong ang mahimbing na natutulog, ay dahan-dahan ako lumabas ng kwarto. Nilibot ko ang paningin sa buong kabahayan at ngayon ko na napansin na nakadim na pala ang ilaw. Tulog na si Nanay Vicky sa kanyang kwarto pero alam ko, gising pa si Elias dahil bukas pa ang pinto. Lumabas ako ng bahay at di naman ako nagkamali sa hinala. Mula sa hindi kalayuan ay nakita ko siya nakaupo sa dalampasigan. May hawak na bote ng beer na nakatulala, tila malalim ang iniisip. Sa sobrang lalim, di niya napansin ang paglapit at pag-upo ko sa kanyang tabi. Tumikim ako at saka pa lamang niya ako nilingon. Mukhang nagulat pa nga siya nung makita ako. Kanina ka pa dyan? He asked. I shook my head. Kararating lang. Lalim ang iniisip natin Pinilit ko maging kaswal kahit naramdam kong matinding hangin ng pagkailang sa pagitan naming dalawa. Hindi naman. Napakamot siya sa ulo. Muling nagbaba ng tingin sa hawak ng bote. So, aalis na kayo? I gave him a forced smile. May plano pero hindi pa namin napag-uusapan nang masansinan ni Carlos. Nagkabalikan na kayo? Umiling ako. Hindi no. Nakiusap ako sa kanya na mag-focus na lang muna kami kay Asher. Nagpakawala siya ng mahinang tawa bago tumangga sa beer. Dire-diretso niya iyong pinasok at pagkatapos, muli na nagbago ng tanong sa akin. Kapag napag-usapan na ninyo ng asawa mo kung kailan kayo aalis, sasabihan mo agad ako para mapaghandaan ko? He said without looking at me. Nagdadalong isip na nga ako, Elias Kaya nga gusto rin sana kita makausap kasi alam mo ba yon? May parte sa akin na gusto kong bumalik ng Maynila pero ayoko ring iwan kayo dito. Huwag mo kaming isipin, Tria. Isipin mo yung totoong pamilya na naiwan mo. Yung 3 taon na wala kay Asher at sa tatay niya. He paused and swallowed the lump on his throat. Sila dapat at hindi kami. Okay lang kami dito. Pero Elias, Tria, masaya kami ni Nanay para sa'yo. Masaya kami na unti-unti mo nalit nahahanap yung totoong kaligayahan mo. Masyado na kayong maraming pinagdaanan. Maraming taon ang lumipas at nasayang. Hindi ba dapat ito na yung tamang panahon para pag-usapan at ayusin yung lahat? Natutup ko ang aking labi. Hindi mo na agad ako nagsalita dahil nararamdaman ko may sasabihin pa siya. Aaminin ko, Tria,
Nalulungkot ako at nasasaktan. Kahit ay ininda ako ng sarili ko sa pangyayaring to, masakit pala kapag ganito na nasa mismong harapan mo. Humigpit ang hawak niya sa bote at kitang-kita ko kung paano niya pilit pagtakpan ang namumuong luha sa pamamagitan ng maliit ng ngiti. And I am in pain too, Elias. It is really, really hard to let go to the person who once saved me from drowning. At ikaw yon. Kaya rin Nanay Vicky ang sumagip sa akin ng mga panahong nalulunod ako. Kayo ang gumabay sa akin ng mga panahong naliligaw ako. Nanumbalik sa akin yung alaalang walang pagdadalawang isip na tinalikuran na mag-ina ang simpleng buhay nila sa bataan. Kung paano inako at sinalon ni Elias ang lahat na responsibilidad noong iniwan ko si Carlos. At sa mga panahong yon wala ako narinig ni isang reklamo mula sa kanya. He loved my son like his own flesh and blood. He became the father figure and I'll be forever thankful for that. Baliw, hindi ko kailanman kailangan tanawin yun na utang na loob kasi ginusto kong gawin yun. Ginalo niya ang buhok ko kaya sinamungutan ko siya. Elias nga! Saway ko sa kanya at tinampas ko ang kanyang braso. Kaya natawa siya ng malakas. May dalawang bagay pa akong aaminin sa'yo, Tria. Ito ang una't huling beses na sasabihin ko sa'yo ito at sana wag kang magagalit. Pinagtaasan ko siya ng kilay pero kapag quiet tumango na rin. Spill! Tumikhim at binitawan ang hawak niyang beer. Tinawid niya ang kanyang mga hita habang dalawang braso ay nakatuon sa buhanginan. Samantalang ako'y nakatingin lamang sa malayo, pinagmamasa ng kalmadong alon at ang liwanag na nagmumula galing sa bilog na buwan. Nagustuhan kita. Pag-amin niya at meron na akong idea noon pa man, di ko pa rin maiwasan na mabigla. Noong mga unang taon na kasama kita, aaminin ko, tinamaan talaga ako sa'yo. Malala. I let out an awkward chuckle. I don't know what to say. Sabing wag kang maiilang eh. Noon lang yon, di na ngayon. Depensa pa niya. Sa awa ng Diyos na agapan kong sarili ko. Dapat lang no, nurse ka eh. I joked. He laughed and shrugged his shoulders. May point ka naman dyan. Pero curious ako kung paano mo napigilan. Kasi 'di ba, sa loob ng 3 taon, palagi tayong magkasama. Pero ang hirap nun. Tumango sila bilang pagsang-ayon. Medyo mahirap nga pero kasi ng mga panahong yun, iniisip ko lang na hindi panibagong pag-ibig ang kailangan mo. Na mga time na yun, mas kailangan mo ng solid na kaibigan na masasandalan. Umukit ang sinserong ngiti sa aking labi nang sabay naming lunin ang isa't isa. Salamat, Elias. Salamat. Masyado na kasing mabigat ang dinadala mo at ayoko na madagdagan pa iyon, Arya. At alam ko rin naman sa sarili ko na kahit ano pang gawin ko, hindi ko kailanman makukuha ang puso mo. Kasi sa totoo lang, kahit ang panahong galit na galit ka sa tatay ng anak mo, kitang-kita ko rin ang pagmamahal at panguri lamang sa kanya. My smile faded and started intently at him. Am I that obvious, Ellie? Hindi naman sobrang obvious. Narinig lang kitang umiiyak kagabi. Ano yung pangalawa mong aaminin sa akin? Pagbasag ko mo rin ang katahimikan. Sandaling napigil ang kanyang hininga bago bumugan ng hangin at nagsalita. Gusto kong humingi ng sorry sa'yo, Arya. Sorry? Para saan? Nagtataka kong tanong. Sorry kung kailangan ko mahimasok sa desisyon mo sa buhay na hindi mo nalalaman. Pinutol ko siya. Nangunot ang aking noo dahil di ko mauna ang lubos ang sinasabi niya. What do you mean? He heaved a sigh before answering me. Ako nagsabi kay Carlos kung nasaan ka. Nag-research ako kung paano ko siya makakontakt at kung paano ko ipapaalam sa kanyang nandito ka sa isla. Pag-amin niya, tila pansamantalang tumigil ang pag-ikot ng aking mundo dahil sa kanyang ipinagtapat. Sinubukan kong ibukan labi para magsalita kaso binigo ako ng mga mismong kataga. Naghalo-halong emosyon sa dibdib ko. Mas nang ibabaw ang pagkabigla pero isa lang sigurado sa mga oras na ito. Wala ka naramdamang ni katiting na galit sa kanya. Sa katunayan gusto ko pa siyang pasalamatan. Kasi kung di dahil sa ginawa niya hindi ko pa mapagtatanto ang mga kamalian at pagkukulang ko. Siguro kung hindi niya ginawa yun hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin ang bigat sa aking puso.